Hey guys, kamusta na? Alam niyo, medyo ginugutom ako ngayon eh. Kaya magluluto muna ako ng isang ulam na mabilis lang gawin. At ang naisip ko ay ang upo gisado o ginisang upo. Kung handa na kayo, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kailangan natin dito ng upo, ng karne ng baboy, kamatis, ng sibuyas, bawang, patis, at ng dinurog na paminta. Gagamit din tayo dito ng mantika, pati na rin ng tubig. Guys, umpisa na natin. Kukuha ako dito ng lutuan. Ang gamit ko maliit na wok lang. Pwede kayong gumamit dito ng maliit na pan. Iinitin lang natin ito at ilalagay na natin yung cooking oil o yung mantika. So, swirl lang natin dito yung mantika. At hihintayin lang natin itong uminit. At kapag uminit na yung mantika, umpisa na natin ang ating pagisa. Paikot lang natin. Para yung buong surface ng wok ay malagyan na ng mantika. Alright. At sa puntong to, pwede na tayong mag-isa. Ilalagay ko muna dito itong ating bawang. Ayan, itong bawang. Ang ginawa ko dito ay dinikdik ko ito. Kaya mapapansin niyo na magkakahiwalay. So gumamit lang ako dito ng almeres para dikdigan tong bawang at ilalagay natin kagad dito yung sibuyas. Pwede kayong gumamit ng kahit anong klaseng sibuyas dito. Sibuyas na pula, puti, o yung sibuyas na dilaw. Ayan. At ilalagay ko na rin kagad dito yung kamatis. Okay, yeah. Igigisa lang natin ito hanggang sa lumambot yung sibuyas, pati na rin yung kamatis. At pagkatapos nun, anytime na ilalagay natin yung baboy. Yung ginawa natin doon sa karne ng baboy, hiniwa lang natin ito ng maliliit na piraso. Ayan, tamang-tama na to. Malambot na yung sibuyas, pati na rin yung kamatis. So guys, ilalagay na natin dito yung karne ng baboy. Gaya ng sabi ko kanina, hiniwa ko lang ito ng maliliit na piraso. At ang parte ng gamit ko dito ay pork belly, o yung kilala natin sa tawag na liampo. Igigisa lang natin itong pork belly dito sa mga gulay na nailagay na natin kasama yung kamatis hanggang sa mag-brown ito. Sisiguraduhin lang natin na lutong-luto na yung pork belly bago natin ihalo mamaya yung upo. Ayan. So lulutuin lang natin ito. Igigisa natin o isi-stir fry lang natin ito ng ilang minuto pa. And guys, kung hindi kayo masyadong kumakain ng baboy, okay lang yan. Pwede kayong gumamit dito ng chicken. For example, no, boneless chicken breast ang gagamitin natin dito. Hiwain din natin yun ng maliliit na peraso at yun ang pampapalit natin dito sa baboy. Kung kayo naman ay vegetarian, okay lang na hindi gumamit ng kahit anong karne dito. Pero kung gusto niyo ng dagdag na protina, ang isasuggest ko siguro, gumamit tayo dito ng piniritong tokwa. So instead na pork, gamitin natin dito yung tokwa na pinirito na muna natin. Pagkatapos nun, yung hihiwain lang natin into cubes. Yung parang pang tokwa at baboy na itsura ng tokwa. Pwedeng-pwede dito yon. Lulutuin ko po ito guys ng ilang minuto pa hanggang sa tuluyan ng maluto yung baboy at tuluyan ng mag-brown ito ng konti. Alright guys, so hahaluin ko lang to. At since yung karne ng baboy na ginamit natin, nahiwa man natin sa maliliit na peraso, hindi siya ganun kanipis. So para makasigurado tayo na lumambot ito, maglalagay lang ako dito ng konting tubig. Ayan. Hahaluin ko lang. At ang gagawin ko dito, papabayaan ko lang kumulo yung tubig na nilagay natin. At itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa tuluyan na mag-evaporate yung liquid. Ang ginagawa kasi natin, pinapalambot natin yung baboy sa prosesong ito. Kapag naubos na yung tubig o nag-evaporate na, by that time, dapat malambot na yung baboy. Pwede na natin ilagay yung ating upo. Ayan, halos malapit na mag-evaporate ng tuluyan yung ating liquid dito. Alam niyo guys, ang kagandahan dito sa ginagawa natin, yung paglagay ng tubig. Bukod sa pinapalambot nito yung karne ng baboy. Ang ginagawa din ito, habang niluluto natin ay ine-extract nito yung lasa ng bawang, ng sibuyas, pati na rin ng kamatis. At syempre, yung karne ng baboy na rin, yung lasa nito, nilalabas.
Kaya ngayon ang niluluto natin, napakalasa na nito. So, hindi na natin kailangan maglagay ng kung ano-ano pang sahog. Dahil itong simpleng sahog lang natin o itong simpleng ingredients lang na ginagamit natin, tamang-tama na. Ayan. Sa puntong ito, konti na lang, tuluyan na nag-evaporate. Hintayin na lang natin at pagkatapos, ilagay na natin yung upo. Ayan, pwedeng-pwede na nga. So, ilalagay ko na dito yung upo. Ihalo lang natin. Ito yung upo, o tinatawag din nila na bottle gourd. Haluin lang natin ito. At itutuloy lang natin ang pagluto ng ilang minuto pa. Ayan guys, makara ng ilang minuto ng paggigisa, luto na itong ating upo. Ilalagay na natin dito yung ating seasoning. Maglalagay lang ako dito ng ground black pepper o yung durog na paminta at ng patis. Ayan. Pwede rin kayong gumamit dito ng asin kung ayaw ninyo ng patis. Walang problema doon. As long as yung lasa ng alat o yung, ibig ko sabihin, as long as yung alat na gusto niyo tamang-tama lang para sa inyo. Alright? Meron kasi sa atin na iba ayaw masyado ng maalat, yung iba naman gusto yung medyo maalat. So nasa sa inyo rin kung gaano karami yung gagamitin ninyong pampaalat. At syempre kapag nagluluto ako ng ginisang upo, mas gusto ko medyo may konting sabaw, may konting sauce. Kaya maglalagay lang tayo dito ng konting tubig pa. Ayan. Hahaluin ko lang ito. At lulutuin ko lang to ng ilang minuto pa uli. Pagkatapos, ready na to. Ililipat lang natin na to sa isang serving bowl. At guys, pwede na natin iserve to maya-maya. Ayan guys, lutong-luto na talaga itong ating upo gisado. At gutom na ako. Tama-tama na, ihanda na natin yung kanin. Pero bago ko gawin yan, ililipat muna natin ito sa isang serving bowl. Ayan. Nako, tama-tama yung sabaw nito, oh. Ilalagay ko sa taas ng kanin. Mukhang mapaparami ako ngayong araw na to, ah. Pasensya na muna, no? At talo-talo na to. At guys, bago ko makalimutan, gusto kong batiin isang malupit na shoutout dyan sa dalawa kong kaibigan sa Instagram. Salamat sa lagi ninyong pag-comment at pag-like ng ating mga Instagram post. Sila FatKG9200, pati na rin si Marisil19. Maraming salamat ulit guys, ha? Ito na ang ating upo gisado. Maraming salamat sa pag-nood nitong video. Sana huwag kayong magsawa. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa ating YouTube channel, sana mag-subscribe kayo. At sana paki-follow na rin ako sa Instagram. Hanggang sa muli guys, maraming salamat ulit.